Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tinodo na po ng mga magkakampi sa administrasyon. Nauna po yung mga congressman, sumunod po yung Senate President. Ngayon naman po, DOJ Secretary na, no? Ang bumanat dito po sa mga press conference na sinagawa ni BP Sara. Grabe po talaga yung impact, no? Nakakabilib. Nakakabilib talaga. How to be Duterte po, no? Nakakabilib. Antindi po ng mga Duterte. Huwag kayong mag-alala ngayon kasi simula pa lang natin. Pag-usapan din po natin ngayon, ito pong pagdalo ni Tatay Digong kung siya ba ay dadalo dito po sa Quadcom. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Walang katapusang banat kay BP Sara. Yung mga hindi pa po natin nababanggit ng mga congressman. Sabi na sa inyo, lahat ng congressman bibira. Ito po si Pami Zamora, Taguig City. Kawalang galang sa patay at hindi makatao, lalong hindi makapilipino. Hindi natin ginagawa yan sa sinumang patay, kamag-anak ko hindi. In fact, we love our departed. We visit them in their resting places whenever we can. Alam nyo, may nakakalimutan kayong mga congressman. Binabanatan nyo yung pagpapahukay. Hindi naman sinabi ni BP Sara na ipapahukay ko yung tatay nyo at itatapon ko yung bangkay sa West Philippine Sea. Nakakalimutan nyo yung clause, di ba? Ito yung sinabi ni BP Sara, kung hindi nyo ako titigilan. Meron pong kung hindi nyo ako titigilan. Kung titigilan nyo na siya, hindi niya huhukayin. Di ba? Nakasalalay po yun sa ginagawa nyo sa kanya. Punong-puno na siya eh. In fact, wala naman talaga kayong kaso, kayong mga congressman. Ang paulit-ulit nyo lang sinasabi, may mismanagement of fund, may misuse of funds. Misuse and mismanagement ay hindi ibig sabihin na siya ay nagnakaw, ibinulsa niya. Misuse at mismanagement, sino may sabi? Kayo? Kowa ba kayo? O yan sa patay po. Punong-puno na po si BP Sara. Ang ibig sabihin ni BP Sara, pag hindi nyo ko tinantanan, huhukayin ko. Diba? Pag hindi nyo, kung tinantanan nyo, hindi huhukayin. Kasi hindi nyo siya ginagalang eh. Tama naman yung sinasabi nyo. Pag sinabi nyo lang, out of the blue, huhukayin ko yung tatay mo at itatapon ko. Pwede kayo mag-react ng ganyan. Pero may pinagmumulan yun eh. Di ba? Hindi nyo ko tinatantanan. Pag hindi kayo tumigil, anong tawag sa ginagawa nyo sa kanya? Hindi nyo tinitigilan. Kawalang galang yun, di ba? Oh. Yun nga yung katapat nun. Total, hindi nyo na rin ako ginagalang. No? Yung ginawa ng pamilya namin sa inyo, babaliwalain ko na rin. Yun eh. Tandaan nyo, tanging isang Pangulong Duterte lang ang nakapagpalibing dyan sa Marcos President na dekada nang nakapreser. Hindi niya sinabi na dahil bastos ako, hukayin ko yung ano ng tatay nyo. Hindi po. Sinabi niya, kung hindi nyo ko titigilan. Okay, punta tayo rito sa isa pang congressman. Kaya ko po ito ginagawa na ano, kasi malilito ako pagka, eto naman po, si Jude Asidre. Grabe no, bata pa to eh. Kung di ako nagkakamali, kasama to sa mga young guns eh. Pero nakinikinita nyo po yung pagmumukha, no? Naging bata rin ako, parang matini idol ako nung bata ako eh. Eto, bata pa lang po siya. Our most respected VP should stop being childish. Tindi, no? Sinabihan mo pang most respected, tapos tinawag mong childish. She only showed how selfish and self-centered she is. She could not even engage lawmakers in discussions about the CIF and disallowed funds intelligently. And she's supposed to be a lawyer. Only one of unbecoming at that. Unbecoming a lawyer pa, no? Alam mo, Asidre, yun na nga eh. Lawyer nga si BP Sara. Kaya nga alam niya na wala kayong kaso laban sa kanya. Kayo lang yung nagpipilit, no? Na i-drag hanggang 2028. Yang walang katuturan yung confidential fund. Alam niyo sa totoo lang, sabi mo,
She only showed selfish. She could not even engage lawmakers in discussion. Gusto nyo mag-engage sa discussion sa inyo? Saan? Saan nyo gusto makipag-diskusyon si VP Sara? Gusto nyo dayuhin kayo dyan at pagtutulungan nyo na naman. Alam nyo, yung mga matatalinong tao, mahirap madalawahan. Pinagtulungan nyo na siya nung una eh. Tinawag nyo pusit, tinawag nyo na kung ano-ano, sinigawan nyo, sinabihan nyo yes or no lang ang dapat niyang isagot. Tapos gusto nyo paulit-ulit siyang babalik dyan sa lungga nyo. Gusto nyo pala ng diskusyon eh. Di mag-request kayo, kayo ang pumunta sa Office of the Vice President. Malamang pagbigyan ka, Asidre. Mag one-on-one kayo, magdiskusyon kayo tungkol dyan. Pwede yun. Eh hindi. Ang gusto ninyo, diskusyon, mag-isa siya, tapos kayo 300. At sa sarili ninyong bahay. Malamang tatanggapin kayo ni VP Sara kung diskusyon lang ang gusto nyo. Pero kayo dadayo sa opisina niya. Di ba? Padadayuhin nyo yung Vice President para pagtulungan nyo. 300 kayo. Pagtutulungan yung mag-isa. Bakit hindi kayo lumabas? Kayo ang pumunta sa Office of the Vice President. Kung talagang diskusyon lang ang gusto nyo. Malamang pagbigyan kayo. Pwede kayo mag-request. Ikaw, Asidre, total, ikaw nakaisip niyan. Di ba? Igalang nyo kaya yung Vice President. Kayo kaya pumunta sa bahay niya. Kayo gusto nyo ng engagement, gusto nyo ng diskusyon, mag-request kayo. Pwede po ba kayong makadiskusyon? One-on-one po tayo. Ako po si Congressman Asidre ng Tingog Party List. Baka pwede po kayo makadiskusyon. Pupunta po ako dyan sa Office of the Vice President. Hindi po ba pwedeng ganun? Bakit po kayo ang dapat puntahan? Ang problema sa inyo, feeling nyo, mas mataas pa kayo sa Vice President. Yun lang yun. Okay, punta na po tayo rito. Desecration of the dead. Yan, may violation sa Revised Penal Code. Yun, hindi rin nakakatawa yun eh. Ito po ang pahayag ni DOJ Secretary. Tumodo na po. Meron Senate President. Sangkatutak na congressman na. Baka umangal pa kayo niyan ha. Baka sabihin nyo, pinagtutulungan pa kayong mag-isa ni VP Sara. Pati DOJ na ngayon, bumibira na. Kung mahina-hina po si VP Sara, anong pinalalabas nila ngayon? Merong kakulangan si VP Sara. Okay, dalawa yung punto nito ni DOJ Secretary. Desecration of the dead. Yan, may violation sa Revised Penal Code. Yun. O, yan ha, may violation. Pwede nang kasuhan. May violation eh. Ang tawag sa violation, desecration of the dead. Ikalawa, it does not speak of a sane and clear-thinking person. Hindi raw po yan sasabihin ng matinong tao. At ikatlo, hindi rin nakakatawa, sabi ni DOJ Remulla. Natural po yan, hindi kayo matawa kay VP Sara. Pero kami, tawan-tawa kami. Ikalawa, may kaso na po pala, no? Di ba hinahanapan nyo ng kaso? Kayo po, bilang DOJ, nakita nyo na pwede ng kasuhan. Kasuhan nyo na po. Para matigil na to lahat. No? Kasi matagal na kayo nagsasabi na may nilalabag si VP Sara kahit wala eh. Ako hindi ako naniniwala na may nilabag siya. Sinabi niya, ang linaw eh. Pag hindi nyo ako tinigilan, huhukayin ko yan. Ibig sabihin, tigilan nyo siya, walang magaganap na hukayan. May kondisyon po eh. Yun yung nakakalimutan natin eh. Parang sinasabi niya, manahimik kayo sa kaka-atake sa akin, hindi ko na kayo pakikialaman din. Hindi niya naman po sinabi na basta na lang binastos. O, eto po. Yung sinasabi pa nila na sinong matinong tao. Isa-isahin nga natin itong mga binanat nito niya, no, ni DOJ Secretary. Isa-isahin natin ha. Dito po to sa Philstar. Sa kanyang interview sa DCRH, desecration of the dead yan. May violation sa Revised Penal Code yun. Hindi rin nakakatawa. So, wala pong kaso yung hindi nakakatawa. DOJ. Pero desecration of the dead, pwede. Kaya lang siguro, malamang, pag desecration of the dead, yung binastos mo lang talaga yung patay. Eh, hindi po eh. Ang sinasabi po ni VP Sara, ulitin ko na naman, pag hindi nyo ko tinigilan ng kaka-atake, nilinaw ko na po, kaka-atake. Ibig sabihin, kung tumigil sila sa kaka-atake,
na wala namang basehan, hindi niya huhukayin. May kondisyon DOJ. Hindi niya naman sinabi, hukayin ko yung tatay niyo. Tatapon ko yan. Sige. Nagmula to sa isang tao na dinadayok-yok. Di ba? Okay. O, may nagsabi rito. Bakit si Kiko? Sinabi na ni Kiko yan. Sinabi na ni Kiko na hukayin niya. Tama, di ba? Nasabi na ni Kiko dati yan. Bakit wala nagsasabi na pwedeng kasuhan si Kiko? Alam niyo po kung bakit? Ibubulong ko sa inyo. Wala pong bilang si Kiko. Hindi po siya nagmamatter. Ano man ang sabihin ni Kiko, pasok dito, labas dito. Walang epekto. Pero ang BP Sara, kada magbubukas ng bibig, apektado lahat. DOJ na nga, oh. Di ba? DOJ na. Okay. Ano pa mga sinabi ni DOJ? It does not speak of a sane and clear-thinking person. Iba na yun. Non-compos mentis of unsound mind na yung pinanggagalingan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman